talk about jealousy. Kailan ba matatawag na healthy ang pagsiselos sa isang relasyon? Kapag ang jealousy ay tumama sa isang romantic relationship, it's a mix and unique sadness, competition, anger, insecurities, yan yung mga nararamdaman mo. Although negative feelings ang mga ito sa isang relasyon, pero hindi naman necessary a bad thing. So, is jealousy healthy in a relationship? Well, lahat ng sobra, of course, unhealthy. But, a little jealousy is not a bad thing or unhealthy from time to time. Jealousy is a normal human emotions. This is emotions that need to be released in a relationship. Isa itong pakiramdam na kailangan pag-usapan doon sa kapartner mo about your insecurities, your needs, boundaries, and desires. Sobrang uncomfortable ng pakiramdam na to na iniisip mo nandun ka sa toxic na tao o nandun ka sa toxic relationship. And unhealthy emotion. So, patong-patong yung self-blame mo or even layer of fatality. Ganyan ang jealousy. Totally negative emotion. But this is just normal. Number one reason bakit nangyayari to? Because lack of communication. Ito yung isa sa destructive to your relationship. So, ano ba yung mga situation na pwede natin i-consider na healthy yung pagsiselos mo? For example, nakita mo yung girlfriend mo or boyfriend mo na may nagpi-flirt sa kanila. Nasa isang party kayo. Then, nakita mo nag-exchange sila ng eye contact. Tapos, nali-left behind ka. So, of course, ang result, magsiselos ka dahil nawala ka na sa eksena. Tapos, nakita mo, nagre-response pa yung kapartner mo doon sa tingin nung babae. Nagtititigan sila. So, instead na nasa iyo yung attention ng partner mo, napunta na sa iba. So, ano gagawin mo pagka ganito? Of course, ang normal reaction mo, susugudin mo yung babae or susugurin mo yung lalaki. Aawayin mo rin yung partner mo. Ganon yung madalas na nagiging reaction natin kapag nagsiselos tayo. Instead of i-shift mo yung gear, tapos kausapin mo yung partner mo pag wala na yung isa at i-explain mo sa kanya, be honest to your feelings na ikaw ay nagsiselos. Hindi yung pag tinanong ka kung nagsiselos ka lang, i-deny mo nang hindi ako nagsiselos. Pero yung reaction mo, halos umuusok na yung ilong mo sa galit. Yang nararamdaman mo is all natural. Pero yung reaction mo ay hindi normal. Yan ay isang example lang ng healthy jealousy sa isang relationship. Kasi nakita ng dalawang mata mo, naaktuhan mo, and after nun, inadmit mo doon sa partner mo na ikaw ay nagsiselos. At hindi mo nagustuhan yung nakita mo kanina. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another situation, someone mentioned something doon sa partner mo na hindi mo alam. When you're in a relationship, feeling natin, alam natin dapat yung detalye, lahat ng detalye doon sa mga kapartner natin, right? May isa lang na mawala doon at napag-alaman ninyo yon sa ibang tao. Nagagalit na kayo, diba? Nakakaramdam na kayo ng insecurities na may itinatago sa inyo, bakit hindi sa inyo sinabi. Although, nagtitext naman kayo during daytime. Alam mo yung ginagawa niya, yung kinain niya, pero meron siyang isang na-miss out lang na hindi sa'yo nasabi. Tapos, nalaman mo doon sa isang kakilala niya. Pakiramdam mo, nati-threat ka. That is normal. Anong gagawin mo? Usually, nagwawala ka, nagagalit ka, ang dami mo nang iniisip doon sa partner mo, nag-overthinking ka na. Yan yung mali, yung reaction mo. Pero yung feeling na nagje-jealous ka is normal and healthy. Ang unhealthy dito is yung reaction mo. Minsan kasi, nagiging co-dependency tayo doon sa mga kapartner natin, ito ay napaka-unhealthy sa relationship. Huwag mong ilagay yung mundo mo sa kanya at yung mundo niya ilalagay mo sa mundo mo. Always remember,
You guys are two different people. May magkaibang gusto, magkaibang pananaw, magkaibang opinion, magkaibang understanding sa buhay. So, anong gagawin mo? Still, be honest. Kausapin mo siya straightforward. Ask her or ask him, bakit hindi niya sa'yo nasabi ito? Kasi I'm very sure may dahilan siya, pero hindi yun intention na masaktan ka. Another healthy jealousy, kapag yung partner mo ay nag-share sa'yo na naa-attract siya dun sa isang babae or dun sa isang lalaki. Nagbigay siya ng compliment dun sa taong yon. This is pretty normal reason to feel jealous. Siyempre, kapag sa partner mo, gusto mo ikaw lang yung sentro ng kanyang sexual attention. Normal feelings yan and healthy yan. Another healthy reason ng pagsiselos, when your partner doesn't appreciate you. If you don't feel appreciated, of course, makikita mo lahat ng kilos ng partner mo, kung paano niya ina-appreciate yung mga tao at kung ano yung mga nasa paligid niya. Paano niya ito nagugustuhan. This is a serious issue sa relationship niyo. Ito ay kailangan ninyong mapag-usapan. Dapat may open mo to sa partner mo kapag ganito yung nararamdaman mo. Medyo mahirap i-admit natin ito sa sarili natin at medyo mahirap pag-usapan ito kasi baka magkaroon ng misunderstanding or arguments. But ang talagang susi para matapos ito ay magkaroon kayo ng open communication. And honest communication is key. So, kapag inopen mo yan sa kanya, medyo defensive yan. Kaya start mo dapat yung conversation ninyo, how you appreciate your partner. Ano ba yung mga nagugustuhan mo sa kanya? Bakit mo ba siya mahal? And don't forget kung ano yung mga pinagseselosan mo. Yun ang ipanghuli mong topic. Or mga kinatatakutan mong mangyari in the future. Ito ay makakatulong para ma-remain or less defensive ng partner ninyo. Kasi usually, ang nangyayari, ina-atake agad natin And then, yung isang side, aatakihin ka rin. Siyempre, lalaban yan. Defense mechanism nila yan. Pero kapag inumpisahan yung i-appreciate yung mga partner ninyo muna, kung bakit nyo sila mahal at ano yung mga nagugustuhan yung ugali nila sa kanila, then, maliles yung pagiging defensive ng mga kapartner ninyo. Saka nyo i-bring up sa kanya yung mga bagay na kinatatakutan mong mangyari in the future. So, the bottom line, you should always feel appreciation sa relationship. Feeling appreciated will ensure that jealousy is not a constant. The way we communicate about this feeling is key. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may naitulong po ako sa inyo sa mga pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-consider ang ating subscribe button. Diyan po sa baba, libre po iyan. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing.